Magandang gabi sa inyo. Okay, let's start na tong ano natin, tong simple presentation. So, nag-live stream ako. Gusto ko lang i-share tong electrical load calculation for arc welding machine. So, doon sa mga kasama ko sa mga trabaho, so salamat sa inyo. Nanonood kayo. Sana may matutunan kayo after nito. So, kapag yung iba naman na hindi nakanood, pwede naman ulitin to. So, ayun lang naman yung YouTube channel ko, Electrical Engineering. So, after this, magpa-pop up naman sa mga walang time na makanood ngayon. So, yung iba, kapag panoorin nyo lang to. Marami kasi mga factor, hindi lang kasi basta-basta tong pag-compute ng electrical load calculation for arc welding machine. So, sometimes makikita natin sa site na medyo natin. So, kailangan natin dapat malaman paano tong electrical load calculation for arc welding machine. Background lang din to sa iba nating mga kasama. So, electrical load calculation for arc welding machines. Based from Philippine Electrical Code Article 6.30 Electric Welders. So, this article covers apparatus for electric arc welding, resistance welding, plasma cutting, and other similar welding and cutting process equipment that is connected to an electric supply system. So, arc welders, ampacity of supply conductors, the ampacity of supply conductors for arc welders shall be in accordance with 6.30.2.1. So, mamaya itatakal natin yan, lahat-lahat ng mga computation about yan. So, I will discuss first the Philippine Electrical Code. Ito kasi yung naging basihan ng electrical engineering sa pag-compute ng electric arc welders. So, for individual welders, the ampacity of the supply conductor shall not be less than the current value on the rating plate. So, makikita natin doon sa mga welding machine natin, may nameplate yun. So, meron mga duty cycle. So, minsan, yung iba nagkakamali na kala nila, so na may nakalagay doon na halimbawa 100 amperes. So, may iba't ibang duty cycle. Mamaya itatakal natin yung kung ano yung mga duty cycle sa tampo compute. Dalawa yung di-discuss ko. So, meron siyang group of welders saka individual welders kung paano siya i-compute. So, for the group of welders, minimum conductor ampacity shall be based on the individual currents determined in 6.30.2.1 as the sum of 100% of the two largest welders plus 85% of the third largest welder plus 70% of the fourth largest welder plus 60% of all remaining welders. So mamaya may tabulated data ako ng mga different. Unahin ko muna discuss yung group of welders. So sabi dito, 100% unang dalawang welding machine. Then susunod, 85% na lang yung factor sa pangatlo. Then sa pang-apat, 70%. Susunod, kung may marami pang welding machine, 60% na lang lahat ng remaining welders. So exemption yun. Percentage values lower than those given in 6.30.2 shall be permitted in cases where the work is such that a high operating duty cycle for individual welders is impossible. So ito yung mga duty cycle na based from Philippine Electrical Code, duty cycle multiplication factor for arc welders. Mamaya may formula tayo dyan para makompute natin yung tamang amperahe ng welding machine. So, for example, duty cycle ng welding machine is 100. So, dalawang klase kasi yung multiplier natin para sa arc welders. For example, duty cycle 100. Kapag non-motor generator na arc welder, so meron tayong multiplier na 1. Kapag ka-motor generator na welding machine naman is 1. Mamaya, papakita ko sa inyo yung picture kung ano pagkakaiba ng motor generator arc welders sa motor generator arc welders. Ay, mga duty cycle niya. Yung duty cycle, makikita to sa nameplate ng welding machine. So, hindi basta-basta yung pag-compute. Meron tayong mga sinusundan na factors. So, ito naman, pinakita ko rin dito yung table. Mamaya, magsasize tayo ng wire kung anong gagamitin nating wire para sa welding machine. Gagamitin natin itong 90 degrees Celsius kasi mas maganda, mas mataas yung temperature.
ng installation ng kable natin, ng wires natin. Mamaya gagamitin natin yung table na yan para sa pag-compute ng size, kung anong size ng wire gagamitin natin sa welding machines. Pag may tanong kayo, chat lang kayo sa ilalim. Nakikita ko naman. Saka pakibanggit kung medyo nabibilisan kayo ng konti. Basta itatakal ko to step by step. So ito naman, based also from the Philippine Electrical Code, grounding electrode conductor for alternating current system, yung pinaka GEC kung tawagin. So halimbawa, ang nalagay dito, size of largest ungrounded service entrance conductor or equivalent area for parallel conductors, square millimeter. So for example, meron tayong wire na 30 or number 38 or 60 to 0. Ang katumbas niya na gagamitin natin na grounding electrode conductor, ayan, example for 30. Ang gagamitin natin is ito yung 8.0, for 38, 14. Kapag copper, kung pag gusto mo ng aluminum, 14, 22, and so on and so forth. Mamaya, discuss ko din yan. Makikita natin yan doon sa sample calculation na ginawa ko. So ito yung arc welders na sinasabi ko na dalawang klase. So meron tayong non-motor generator na arc welder, then motor generator arc welder. Madalang lang natin makita itong motor generator arc welder sa mga site natin, mga kasama ko sa trabaho. Itong non-motor generator na arc welder naman, ito madalas to, marami yan. So ito yung load calculation na example, meron tayong 6 na welding machine. So this is the example of group of welders. So kung babalikan natin kanina sa PEC, ang sabi kanina sa PEC, group of welder 100%, unang dalawa. Yung pangatlo naman niya 85%. Ito, sa group percent welder. Sa pang-apat naman, ang factor niya 70%. Sa pang-5 sa pang-6, 60%. Kasi yung welding machine during site condition, hindi ma-antimalo, lahat-lahat yan sasabay mag-welding. So may mga factor tayo na consider. Ayan, yung group of percent welder based from Philippine Electrical Code. So meron din siyang duty cycle. So yung duty cycle, for example, this item number 1, 100%. So what kind of welding machine? Welding machine siya, arc welder na motor generator. So sa motor generator, so ito yung formula. Duty cycle multiplier times full load current times group percent welder. So duty cycle niya 100%. Dahil sa motor generator. Punta natin tong motor generator. Ayan, duty cycle. So, duty cycle niya 100, then 1 yung multiplier niya dito sa motor generator. Ayun. Then, ayun yung example niya. Then, for this one, 90% yung duty cycle. Kung titignan natin dun sa kanina sa table. Since motor generator siya, 0.96 doon sa table na kanina na pinakita ko. So, ang full load ampere niya given 50 amperes times 100% group percent of welder based from the code. So, sa item number 3, same pa rin, motor generator siya, type na arc welder. So, duty cycle example sa nameplate is 80%. Ang 80% katumbas na multiplier niyan sa table is 0.91 times 40 amperes. Then, times the group percent welder which is 85%. So, makakuha ka lang dyan ng 30.94. Hindi yung iba na nagko-compute na antimano, hindi inaano yung mga duty cycle sa group percent welder. So, hindi yung tamang paraan ng pagko-compute. Ganito yung tamang paraan ng pagko-compute ng arc welders. Kasi kapag puro 100% yan, ang laki ng makukuha mo dyan na amperahe masyado.
So, di naman sabay-sabay yan tumatakbo eh. Di naman sabay-sabay, papaganahin. Di naman sabay-sabay naghihinang. Merong kinoconsider na duty cycle. Ayun yung interval time ng welding machine. So, ito, duty cycle example is 70% sa item number 4. So, what type of arc welder? So, this is the non-motor generator. Then, group percent welder. So, yung 70% nakuha yan kasi pang-apat siya. Kanina sa code. Force 100%, third 85, fourth 70, then the remaining, all others, arc welder 60% na lang. Yung sa group percent welder multiplier niya. Kung may pang-pito pa yan, 60% din. Basta all remaining. Then, item number 5, 60% non-motor generator, ang tumbas niya sa table is 0.78. Then times 20 amperes times 60%, nakakuha tayo ng 9.36%. Kinupit ko na kanina yan para di na tayo magpo-compute. Isang isang mabilisan lang na explanation. Pero basta pag may tanong kayo, sabi lang kayo. Alam ko iba dito nanonood, mga katrabaho ko eh. Kaya kapag may tanong kayo, magsabi lang kayo sa akin. Open naman ako sa mga ganito. Pero kapag may nakita kayong medyo palagay nyo may mali sa computation, magsabi lang din kayo sa akin. 50% duty cycle naman, then full load ampere example is 10 amperes, then group percent welder is 60%, this is the non-motor generator. Ang 50% duty cycle, ang katumbas niyan sa multiplier niya sa table, sa PEC, 0.71. Yung PEC, Philippine Electrical Code sa mga di nakakaalam. Then times 10 amperes, times 60%, equivalent sa 4.26. So kung sasumahin natin itong total, makakuha tayo ng 170.2 amperes. So based from that total amperes sa load calculation natin for overcurrent protective device, so 170.2 amperes, so gamit tayo ng pinakamalapit dyan, which is 175 ampere trip na circuit breaker. Sa feeders natin, kailangan i-match natin siya dun sa pinaka overcurrent protective device natin. So, meron tayong 170.2 amperes. So, based from this PEC table 3.10.1.16, ayan, yung table natin. So, dito tayo sa 90 degrees. Hanap tayo dyan. Nakalagay doon 170.2. So ito yung 170.2. So titignan natin dito. So lumalabas na 60 mm square or 20 sa English. 20 AWG. Yung nakatumbas na 60 mm square. So 170 gamit tayo 90 degrees in THHN na copper wire. So balik tayo doon sa dulo. Kaya ginamit ko dyan is 60. I use 60 mm square THHN wires, 90 degrees Celsius. So for the grounding electrode, since meron tayong wire na nakuha na 60 mm square THHN wires, 90 degrees Celsius from PEC table 2.5.3.17, yung grounding electrode na gagamitin natin doon sa pinaka panel natin na i-connect natin doon sa rod para sa grounding niya. So, ito yan. So, para sa grounding, ito, PEC table 2.5.3.17. So, meron tayong 60 mm square or 20. So, kung titignan natin dito, gagamit tayo ng 22 mm square na copper. Size of grounding electrode contactor. So, gagamit tayong 22 mm square na grounding para doon sa system natin. O, yun. Kaya gumamit ako dito ng use 122 mm square THHN wires, 90 degrees Celsius. Same lang to sa main bonding jumper. Gamit natin to sa main bonding jumper kapag may jumperan tayo doon sa pinaka-grounding natin, sa grounding bus. So, main bonding jumper, gamit ka rin ng 22 mm square based doon sa table na ginawa ko.
Na ginawa ng PEC. I mean, PEC gumawa. Sorry. So, ayun. Sa ganun lang, sa recap natin, bago ako lumipat dito sa pag-compute naman pagka isang welding machine. Kasi yung kaninang pinalakay ko dito, group of welders, 6 siya, 6 na welding machine. So, kapag kailangan nyo ng PowerPoint presentation nito, o naman, magsabi lang din kayo o mag-comment kayo dyan sa comment box section kapag gusto nyo makakuha ng kopya nito. So, ayan, sa recap lang natin. So, sa sinabi dito, inuna ko kasi tinalaka yung group welder. Group of welder minimum conductor ampacity shall be based on individual current determined in table as the sum of 100% of two largest welders plus 85% of the third largest welder plus 70% of the fourth and then 60% lahat ng remaining welders. So, dito yung pagtingin ng duty cycle, dalawang klase ng arc welder, non-motor generator and then the motor generator. If non-motor generator, examples duty cycle is 80, we use 0.89 multiplier factor. So, this is the ampacity, table ampacity kapag gagamit tayo ng wire. So, sa 90 degrees C, I recommend 90 degrees C. Since welding machine, medyo mataas yung temperature niyan during operation, I use 90 degrees C. Sa iba natin mga motor, gumagamit lang tayo 75 degrees Celsius. So, ito yun naman sa GEC, grounding na gagamitin. Hindi yung manghula lang tayo ng grounding, may sinusundan din tayo ng computation dito para sa grounding electrode conductor. So, based yun sa applicable to. Ayan, applicable to din sa iba. Halimbawa, mas malaki naman na. Ayan. Over 175 na yung wires mo. So, gamit kayo niyan. 50, 10, AWG na copper. O, ayun. So, ayan yung dalawang klase ng arc welders, the non-motor generator arc welder and the motor generator arc welder. Then, ito yung computation siya ng pangkalahatan. Kuwari, 6 siya, marami siyang pinagawa kayo ng halimbawa ng supervisor nyo o ng mga kasama nyo na pinagtulungan nyo itong trabaho na to. Gagawa kayo example ng welding machine na panel. Then, merong 6 na welding machine. So, kukolektahin nyo lahat muna ng database from the nameplate of the welding machine. Then, compute like this one. So, ito yun lang yung formula. Simple lang. Duty cycle multiplier times the load current times the percent of welders. So, for overcurrent protection device, so nearly lang. Basta makuha nyo itong total nito, ganun lang yan. Ganun lang. Mamaya, hindi dito parehas mamaya sa overcurrent protection device sa individual, di siya parehas. Sa pangmarami, ito yung formula. Yan lang yun. Nearly lang siya, nearly. Sa feeders, match natin, yung feeders natin, kailangan natin match sa overcurrent protective device natin. So, doon kanina sa table ng wires, hanapin lang ito 170.2 sa 90 degrees Celsius. Makakuha tayo ng 60 mm² to 0. So, nakalagay dito 4. Kasi yung ginawa ko dito, meron yung tatlong arc welder doon, single phase, tapos yung iba motorized kasi yun eh. Kaya may 3 phase yung iba. O grounding electrode conductor, meron din table na sinundan na yan, 60 mm². Then, same lang sa main banding niya. Pero ayun sa group of welders. So, tanong kayo kapag ito naman, topic naman natin, individual welders. Example, pinagawa ka lang ng supervisor mo na isang welding machine. O, siyempre, sa-size mo ng wire yan, anong breaker mga gagamitin. O, pinagawa kayo umiiba kayong mga sideline dyan. Alam niyo naman din to, pero ito ay sa recap lang. Just a review natin. For individual welders, based from PEC, each welder shall have an overcurrent protection rated or set at not more than 200% of maximum current. Alternatively, if the Imax is not given, the overcurrent protection shall be rated or set at not more than 200% of the rated primary current of the welder. An overcurrent device shall not be required for a welder that has supply conductors protected by an overcurrent device
rated or set at not more than 200% of the Imax or the rated primary current of the welder. If the supply conductors for a welder are protected by an overcurrent device rated or set at not more than 200% of the Imax or rated primary current of the welder, a separate overcurrent device shall not be required. So ito, computation natin para sa individual. Isang welding machine lang. Hindi tulad kanina madami. Gawa ka ng competitive protection na kailangan natin dito. So let's say, example ko yung sa item 3. So kanina sa group of welders, itong IC natin, itong IC equivalent sa duty cycle multiplier times full load current multiply ng group percent ng welder. So madidissolve yung formula na to. Kasi nga individual na lang. Wala na yung group percent welder. So considered na ito is 100%. Consider this one as a unity. So ito magiging duty cycle multiplier na lang times full load ng current. So sample, this one is duty cycle is 80%. The 80% say this one is an arc welding machine na motorized. So yung 80% natin magiging sa table 0.91 siya. Sa motorized, Motorized yung ano niya welding machine niya So may multiplier na 0.91. 0.91 times 40 amperes. So makuha ka lang dyan na 36.4 amperes. So gamit ka ngayon ng overcurrent protection device. Size natin yung circuit breaker. So 36.4 times 200%. Ito yung sinabi kanina. For welder shall have an overcurrent protection rated or set at not more than 200%. So 200% times 36.4, makuha 72.8 amperes. So wala namang 72.8 amperes, so meron tayo 70 or 75 ampere trip na. This one is single phase, 2-pole circuit breaker. So tandaan nyo lagi, times 2 lang to kapag ka single phase na welding machine. Times 2 ng full load. Pero consider nyo yung duty cycle. Tignan nyo pa rin sa nameplate. So, sa branch circuit, conductor natin calculation, nakakuha tayo dito na 36.4 amperes. So, sa table, 36.4. Tignan natin dito. So, 36.4. So, ang 36.4, actually, pasok siya dito sa 5.5. Pero, inano ko na siya one step higher. So, I suggest na gamitin niyo is 8.0 mm square na T-excitation wires na 90 degrees Celsius. So, for the grounding electrode, so, lumabas din sa computation is 8.0. Kasi kung titignan mo dito sa PEC table 2.5.3.17, 30 or smaller. So, gagamit ka ng number 8 na wires. So, yun. Sa welding machine, ganoon lang, 200%. And sa branch circuit conductor, which is minsan pinapasobrahan pa to may factor pa to na minumultiply pa ng 1.25 pero this one is okay na rin to. O kaya na yan. Ito naman sinundan natin sa base from the Philippine Electrical Code. So anyways, ayun lang. Maraming salamat sa mga nanood. Hopefully may natutunan kayo sa video o sa live stream na ginawa ko. Sunod, iba naman, basta mag-request lang kayo kung anong topic na gusto niyo. Pagsisimikapan ko na ipaliwanag kung gusto niyo i-open. Magsabi lang kayo, comment box dyan sa channel ko. Magsabi lang kayo kung anong gusto niyo susunod na topic. Actually, marami pa ako naisip mga nakahanay. So, basta pa-priority ko kapag gusto niyo talagang matuto o malaman yung mga ibang mga calculation. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. Good night.